Pilipinas ang ating oras, 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Linggo, March 15, 2026. Minus po muna si RH5 Val Gonzales. Ako po muna ang inyong mga kasama hanggang alas 7 ng umaga dito sa Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Sa ulo ng ating mga balita, Dr. Philip Acop ipinoklama bilang bagong kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Mega Balita Linggo. Higit 20 pesos na taas presyo sa produktong petrolyo asahan sa Martes. Mega Balita Linggo. Taas singil naman sa tubig sa NCR asahan na po sa susunod na buwan. Mega Balita Linggo. 5,000 pesos na ayuda para sa tricycle drivers. Ipamamahagi na po yan simula sa March 17 ayon sa DSWD. Mega Balita Linggo. Vice President Sara Duterte, inaasahang sasagot sa impeachment ramps bukas. Mega Balita Linggo. Pag-import naman po ng poultry products mula sa Indiana, pansamantalang ipinagbabawal dahil sa bird flu ayon sa DA. Mega Balita Linggo. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Sa pangalan po ni RH5 Val Gonzales, ako po muna inyong mga kasama hanggang alas 7 ng umaga sa Mega Balita Linggo. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Mega Balita Linggo. Sa detalye po ng ating mga balita, ipinoklama si Philip Conrad o Doc Bong Acop bilang bagong kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Nakakuha po si Acop ng 60,051 na boto sa isinagawang special election ng Commission on Elections. Natalo niya po ang katunggaling sina Dandin Infante, Reden Liaga, Maria Trinidad Galang, Nathaniel Lubigas at Irvin Paulo Tapales. Si Philip Conrad Acop po ay anak ng namayapang si Congressman Romeo Acop. Mega Balita Linggo. Samantala, kapit na po sa mga motorista dahil posibleng umabot sa higit 20 pesos. 20 pesos ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa oil industry sources, 20 pesos hanggang 22 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 14 pesos hanggang 16 pesos per liter sa gasolina.
Posible naman pong humigit kumulang 8 pesos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang pagtaya pong ito ay batay sa 5 araw na kalakalan sa world market na itinutulak pa rin ng gera sa gitnang silangan. Mega Balita Linggo. Bumagsak sa panibagong record low ang piso ng Pilipinas kontra US dollar sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Nagsara po ang palitan sa 59 pesos and 74 centavos kada isang dolyara mula sa 59 pesos and 39 centavos noong Huwebes. Ito ang dalawang beses na sumadsad sa historic low ang halaga ng Philippine peso sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, walang polisiya ang Bangko Sentral para mapigilan ang pagbaba ng halaga ng piso. Pero una nang sinabi ni BSP Governor Eli Remolona na hindi nito nakikitang aabot sa 60 pesos ang palitan sa mga susunod na pagkakataon. Mega Balita Linggo. Kapit pa rin po dahil asahan na ang bahagyang pagtaas ng singil ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya simula sa susunod na buwan. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, Regulatory Office o MWSSRO, tataas ng 4 na sentimo kada cubic meter ang singil ng Manila Water Company at 9 na sentimo kada cubic meter naman para sa Maynilad Water Services. Katumbas ito ng dagdag na 14 centavos sa buwanang bill ng Manila Water customers na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa, habang 29 centavos naman para sa 20 cubic meters at 58 centavos para sa 30 cubic meters. Samantala, tataas naman ng 27 centavos ang bill ng Maynilad customers na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa, 1 piso para sa 20 cubic meters at 2 piso at 7 sentimo para sa 30 cubic meters. Ipinaliwanag ng MWSSRO na ang rate adjustment ay kaugnay ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikalawang quarter ng taong 2026. Ayon kay Patrick Lester T., patuloy na tinitiyak ng ahensya na mananatiling abot kaya, accessible at patas ang serbisyo ng tubig para sa mga customer. Mega Balita Linggo. Kaugnay niyan, kinalampag ng pamahalaang lungsod ng Muntinlupa ang pamunuan ng Maynilad upang solusyonan ang water interruption sa syudad. Ayon kay Mayor Rufy Biazon, ipinatawag niya ang top executives ng kumpanya upang paliwanagin. Hindi kasi umano timely o napaghahandaan at hindi rin epesyente at epektibo ang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang oras sa Muntinlupa. Nanawagan din si Biazon ang compensation para sa mga apektadong customer ng Maynilad. Mega Balita Linggo. Sa iba po nating balita, magsisimula ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng 5,000 pesos na ayuda sa unang batch ng tricycle drivers sa Metro Manila. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan para sa nasa sektor ng transportasyon sa gitna ng krisis sa mga produktong petrolyo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 139,000 drivers ng tukoy ang mga LGU na unang makatatanggap ng ayuda sa March. Ito po ay sa March 17. Paliwanag ng kalihim, matagal na kasing consolidated ang listahan ng mga lokal na pamahalaan, kaya inuna ang tricycle drivers na mabigyan ng pera sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Tiniyak naman ng kagawaran na hindi ito mapupulitika. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sabayang isasagawa ang payout sa 33 lokasyon sa NCR kung saan required ang mga benepisyaryong magdala ng photocopy at original copy ng kanilang lisensya. Pakinggan po natin si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
po kayo sa inyong local social welfare officers kasi ang kasunduan po namin with them is sila yung magdi-disseminate ng information sa pamamagitan po ng inyong mga TODA, kung saan po kayo pupunta na payout site, kung saan council or district po sa inyong lugar. Ay kapag scheduled payout nyo sa Tuesday, ang dadalhin nyo lang po ay ang inyong valid driver's license at photocopy dito. Kaugnay po niyan, hindi sapat ang tig 5,000 pesos na halaga ng fuel subsidy para sa mga nasa sektor ng transportasyon sa gitna ng krisis ng langis. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Ibon Foundation Chief Executive Sunny Africa na hindi sapat ang 5,000 piso kung patuloy lamang ding tataas ang presyo ng krudo. Ayon kay Africa, bukod sa maliit na halaga ay iilan lamang din ang makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan kaya nananatiling kawawa ang mga tsoper sa ating bansa. Pakinggan po natin ito. Hindi naman na natutulungan. May more or less 250 to 300,000 jeepney drivers. May more or less 1.2 million tricycle drivers. Idagdag pa dyan yung mga motorcycle taxis, mga delivery riders. Aabot yan ng I think more or less 70 to 80,000 sa buong Pilipinas. So, ang kailangan tulungan na tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng krudo, more or less 1.5 to 1.6 million. Tapos ang tutulungan lang nila, 300 plus thousand. So sa amin, emblematic yun na may show off, may press release, ang dami namin mobilize sa pera, ang dami namin tutulungan. Pero mapapansin nyo, hindi lang ngayon, pati nung panahon ng COVID, ba't panahon ng krisis, masyadong malit ang binibigay, masyadong kaunting natutulungan, at panandalian lamang. So sa Kaya naiintindihan ni Africa ang panawagan ng mga PUV driver na taasan ang pasahe dahil sa nangyayaring krisis, pero giit nga na dapat magkaroon pa ng karagdagang aksyon ang pamahalaan para hindi malugmok ang ekonomiya ng bansa. Pakinggan po natin ulit si Ibon Foundation Chief Executive Sunny Africa. Naintindihan talaga natin na sa sobrang frustration ng mga chipper natin, manawagan ng fair hike yan. At lalo na yung piston, alam ko yung piston, nagpipigil yan sa paghingi ng fair hike kasi alam nila yung epekto dun sa mga, sa mga karaniwang commuter. Pero syempre, kung niipit na sila, kung hindi nila kaya hintayin yung suporta sa gobyerno, at kung mag-aanunsyo ng gobyerno ng suporta na 5,000 lamang, tapos gasino lang yung makakatanggap, of course, manawagan sila ng fair hike. Sa amin, ang burden siya hindi dapat sa commuter, nasa gobyerno dapat. Mega Balita Linggo. Samantala, tahasang tinawag ni Liga ng Transportation at Operator sa Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez nagatasan ng taong bayan ng mga oil companies dahil sa Oil Deregulation Law. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Marquez na dahil sa naturang batas ay tila naging spokesperson na lamang ng mga kumpanya ng langis ang DOE dahil wala na halos kapangyarihan ng gobyerno na makontrol ang paggalaw ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Marquez, ang presyo ng krudo ay nakadepende na lamang sa kung magkano ang ididikta ng mga malalaking kumpanya at laging ang mga ordinaryong manggagawang Pilipino ang nahihirapan. Pakinggan po natin si Marquez. Kami po yung nagsiservisyo publiko sa lahat ng trabahador sa sulok ng buong Pilipinas, pero ganito ang entertain ng DOE dahil nga sa batas na deregulation law, yan po yung matagal na naming isinisigaw. Na itong batas na deregulation law, hindi na po batas yan, gatas po, gatasan ang taong bayan. Mega Balita Linggo. Kaya naman nanawagan na rin ang LTOP na itaas na sa 15 pesos ang minimum fare sa jeep sa gitna ng krisis ng langis. Mega Balita Linggo. Samantala, makatutulong ang ayuda para maibsan ang second round inflation effect dulot ng krisis sa gitnang silangan.
Ito ang pagtaya ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort sa harap ng pangambang maapektuhan na rin ng bakbakan maging ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa Pilipinas. Pero sa panayam ng DZRH, sinabi ni Ricafort na dapat gawing targeted sa mga pinakaapektadong sektor ang pamamahagi ng subsidiya. Inihalimbawa ng eksperto ang kasadong cash distribution sa mga nasa transport sector na sisimulan sa mga tricycle driver. Paliwanag ni Ricafort, paraan ito upang hindi ipasa ng naturang grupo ang kanilang gastos sa mga consumer o mga pasahero. Pakinggan po natin si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Yun po, para maibsan, targeted na lang po yung subsidies para hindi na po malaki yung pressure na ipasa yung presyo ng bilihin para mapitigit po yung second round inflation effect. Pero yun po, talagang sa ganito mga pagkakataon, naranasan, parang unus ko yan. We need to be prepared and yun, we need to be, kumbaga alam, may template na po, may mga measures din. Mega Balita Linggo. Sa mga paborito naman po ang pandesal. Asahan na ang pagtaas na rin ng presyo ng pandesal sa mga susunod na araw. Dulot na rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Chito Chavez, presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na apektado rin ang mga panaderya sa bansa ng krisis sa langis, lalo na para sa mga community bakers. Ayon kay Chavez, hindi mababago ang quality ng mga pandesal o baked goods, pero posibleng lumiit ang mga ito dahil sa lalo pang pagtaas ng presyo ng raw materials. Pakinggan po natin si Chito Chavez. Yung mga community bakery na nandoon sa mga mahihirap na lugar, yung mga community-based bakery, yun yung nagkakaroon ng pag-a-adjust sa laki ng kanyang tinapay o laki ng kanyang pandesal dahil nahihirapan ang consumer sa lugar na iyon sa kanilang pagbili. Kinakailangan huwag tumaas ng malaki ang tinapay. Para hindi tumaas ng malaki ito, paliliitin ng konti. Pero sigurado hindi nagbabawas ng ingredient dahil mabaapektuhan ang kalidad ng ating tinapay. Mega Balita Linggo. Tayo po muna maghahanap buhay, ang ating oras 6:23 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon. Pangong pumakabloom.
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. .30 na po ng umaga. Magandang umaga po dyan kung saan man kayo ngayon. Aba, nagkakape na po ba kayo? Nabanggit natin kanina na pati ang presyo ng pandesal tataas na rin. Kaya sa mga paborito ang pandesal dyan, kailangan na po natin magdagdag ng budget para sa pambili ng pandesal. Pero lumabas po muna tayo ng ating himpilan dahil malamig na klima. Patuloy na naranasan dyan po sa Baguio City at Benguet. Andyan po ang ating kasamang si RH41 na Romy Gonzales. Romy? Kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina sa ating bansa at iba pang lugar, dito sa Baguio City, patuloy na naranasan ang mababang temperatura. At dahil nga ito sa bugso ng northeast monsoon at hanging aniyan sa nakalipas na ilang araw ay talaga namang lalong tumindi at malamig na klima
at mababang temperatura ang naranasan. At kahapon nga ay naitala yung 7.5 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad, Benguet, at mas mababa ang temperatura sa mga mas mataas na bahagi ng lalawigan ng Benguet. Bumagsak naman sa 9 kahapon dito sa lungsod ng Baguio at ngayon ay 9.4. Malamig pa rin yan at talaga namang ang mga tao dito ay nagsusuot ng makakapal na damit dahil nga sa malamig na klima. Sa bahagi ng Masala at Nangayangan sa Madaymen, Kibungan ay binalot ng frost, andap at yung yero na talaga ang mga gulay na tanim na mga magsasakat. Maging sa Atok at Bacon, Benguet, 4 degrees sa Atok ang naitala kahapon. Mas mababa di siguro na ang temperatura ngayong araw, pati yung sa area ng Madaymen, Kibungan, kumpara sa 9.4 ngayon dito sa lungsod ng Baguio. Sa inaasahan pa mas malamig ayon nga sa pag-asa itong at mababa ang temperatura ng may natala sa lungsod ng Baguio habang malakas pa rin ang bugso ng northeast monsoon dito sa area ng Baguio at Benguet. Hindi katakataka ito dahil nung mga nakaraang mga nakalipas na ilang taon ay mababa rin itong temperatura, pero ngayon ay ito yung first time in the history of Baguio City na nakapagtala ang lungsod ng 9 degrees Celsius na temperatura. At maging sa lalawigan ng Benguet ay hindi na lang andap kundi talagang yelo ang tumama sa kanilang mga pananim. Romy, yes. Matanong ko lang mga turista natin dyan sa Baguio ngayon. Dumarami pa ba? Marami pa ba ang umaakit ng Baguio ngayon? Tuloy-tuloy. Kahapon, ang daming tao ngayon dito sa lungsod ng Baguio, lalo na yung mga malls. Mm-hmm. At kagabi, ang sarap kasi yung hangin Napakalamig kung kaya't sabi nga namin, yung mga umaakyat nga sa Baguio, wag nyo naman insultuin yung kwan. Sa mga nakaano ba yan? Sa mga naka-shorts at sando? Oo, sleeveless. Tapos kwan pa, tube. Grabe mga yan. Sabi ko, lantad na lantad yung, alam mo na yung tiyan. Sabi nga namin respect namin yung klima. Mag-jacket naman kayo kasi ang dali kang tamaan ng sipon at ubo pag gano'n ang suot mo dito sa Baguio ngayon. So, yun din ang parang advice ng mga health authorities natin dito. Pag nasa Baguio ka naman, magsuot ka na makapal. Huwag mo namang iladlad yung katawan mo dahil sa napakalamig ngayon at temperatura at baka magbago yung metabolism mo, baka pagbaba mo sa baba, nung katamaan ng sipon at kwa, dahil maghahalo yung lamig at init sa iyong katawan. Okay. Maraming salamat, Romy Gonzales. So yan muna latest na update sa napakalamig panahon ngayon dito sa summer capital of the Philippines and the highest city in the Philippines. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Maraming salamat RH41 na Romy Gonzales. Kaya sa mga kababayan po natin dyan na may balak pumunta umakyat ng Baguio, aba, malamig po ngayon, masarap talagang pumunta doon. Pero mag-ingat at sabi nga ni Romy kanina magsuot daw ng makakapal na damit para iwas na rin sa sakit. Basa po muna tayo ng mga comments. Aba, sabi ni Ma'am Teresita Atienza, bumalik na raw ang malamig na klima dyan sa Baguio. At tinatanong niya din kamusta ang mga gulay. Magandang umaga din po kay Sir Bentong. Kay Sir Benong, magandang umaga. Aba, sabi din po ni Sir Marlon, dyan po daw sa Tuguegarao City,
malamig-lamig din. Aba, alam niyo po ba kahapon talaga parang malamig ang simoy ng hangin kahit hapon, kahit na tirik ang araw, mararamdaman mo talaga ang lamig ng simoy ng hangin. Magandang umaga din po kay Sir Raul, watching from Sorsogon City. Magandang umaga po. At kay Sir Saturnino Lauay Sr., watching from Quezon City. Good morning din po kay Sir Nelson. At kay Sir Revelito Magallones at kay Sir Anthony Abrenica. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagbabalik, raratsadahan pa rin natin ang mga balitang ating tinutukan dito sa DZRH. Ang ating pong oras, 6:36 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung isang dating kongresista nagawa yung pong pagpatay sa isang gobernador, what more yung isa pong vice-presidente. So, hindi po pwede malitin ng Kamara itong ganito pong mga bagay na ito. Walang batayan para sabihin na ito po ay joke only. At in fact, ang sabi niya nga doon, no joke, no joke, no joke. So, sa papaanong paraan magkakaroon ng equivocation doon po sa statement ng atin pong Vice President. .40 na po ng umaga, lumabas po muna tayo ng ating himpilan dahil nasa 33% voter turnout na po ang naitala sa Antipolo Special Polls. Ayon po yan sa COMELEC. Ang buong detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle?
Wina, mababa sa humigit kumulang 33% ang naitala na voters turnout sa isinagawang special election dito sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Ayon sa Commission on Election, mas mababa yan sa 65 hanggang 70% na inaasahan ng komisyon mula sa 252,773 rehistrado na mga botante dito sa lugar. Naitala lamang sa mahigit 83,000 yung mga bumoto dito kung saan landslide nga o 60,051 yung nakuhang boto ni Philip Conrad Doc Bong Acop na hinirang na panalo dito sa halalan. Sa kabila naman ng mababang voters turnout, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na gumana yung lahat ng 36 na mga voting center at wala rin na itala na anumang untoward incident simula kahapon. Magsisilbing gabay itong special election, sabi ng chairman, sa paghahanda naman ng poll body para sa barangay at SK election sa Nobyembre 2 ng kasalukuyang taon. Manual o mano-mano yung isinagawang special election dito sa Antipolo kahapon kung saan 6 na mga kandidato yung naglaban-laban para sa pagkakongresista kapalit ng namayapang si Congressman Romeo Acop noong December 2025. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita Linggo. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Samantala, inaasahang sasagot na si Vice President Sara Duterte sa mga nakahablang impeachment complaints sa kanya sa Kamara de Representantes. Nakatakda kasi bukas, araw ng Lunes, March 16, ang deadline sa reply ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Bicol Saro Party's Representative Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Justice, isa sa mga target ng mga mambabatas ay ang mapiga ang Vice Presidente sa umano'y 50 million pesos na wealth gap sa kanyang state of assets, liabilities and net worth. Nakadepende umano ang schedule ng hearing sa kung sasagot si VP Sara ng formal sa House Justice Panel. Samantala, sa panayam ng reporter sa Davao, iginiit ni Duterte na dapat lang maghintaya ang mga kongresista. Pero umangal si VP Sara sa pag-question ng mga nasa Kamara sa pagpili niya sa kanyang mga abogado. Inilutang kasi ni Ridon ang umano'y conflict of interest sa mga legal counsel ni Duterte na sina dating Education Assistant Secretary Reynold Munsayak at dating DepEd spokesperson Michael Poa. Mega Balita Linggo. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ng Department of Agriculture ang pagpasok ng poultry products mula po sa Indiana. Ito ay matapos maitala ang outbreak ng bird flu sa naturang bansa. Dahil dito, pansamantalang sinuspende ang pagpasok sa bansa ng poultry meat, day-old chicks, itlog at semen mula sa Indiana. Batay sa ulat ng United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, ilang kaso ng H5N1 ang naitala sa Indiana mula nang makumpirma po ang outbreak noong February 23. Sa ilalim ng ban, sinususpende rin ang pagproseso at paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga apektadong produkto. Mega Balita Linggo. Dumating na sa Pilipinas ang labi ni OFW Mary Ann De Vera na nasawi sa Middle East attack sa Tel Aviv, Israel sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kasamang nakauwi si Bernie Lavarias, ang asawa ni Mary kahapon, araw po ng Sabado. Si De Vera ay isang Filipina caregiver na nasawi matapos tamaan ng shrapnel mula sa isang missile attack ng Iran habang inililigtas ang kanyang amo noong February 28. Ang mga labi ay sinalubong ng kanyang pamilya at mga opisyal ng pamahalaan para matiyak ang agarang pagbibigay tulong sa kanila. Patuloy naman nakatutok ang DMW at OWA sa pagbibigay ng kinakailangan tulong at suporta para sa pamilyang nasawi nating kababayan sa gitna ng kanilang pagdadalamhati.
Mega Balita Linggo. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office ang mga rider at may-ari ng 3 sasakyang nakuha ng gumagamit ng hindi autorisadong blinker at sirena sa BGC Taguig. Sa isang pahayag, sinabi ng LTO na walang emergency at hindi rin government unit ang mga sasakyan sa gitna ng isang event sa area. Nagdudulot umano ito ng panganib sa isang motorista o sa ibang motorista at pedestrian lalo na sa isang busy na lugar tulad ng BGC. Pinalagay rin ng LTO sa alarm status ang 3 sasakyan habang suspendido. Suspendido po ang lisensya ng mga driver sa loob ng 60 days. Mega Balita Linggo. Ipinatawag ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng sasakyan na sangkot sa viral road rage sa Pasig City. Ayon sa LTO, nag-issue sila ng show cause order matapos makita ang video ng babaeng driver at kasama nitong nakikipagtalo sa isang motorcycle rider hanggang sa mauwi ito sa pisikal na sakitan. Batay sa inisyal na investigasyon, kotse ang tumama sa motorsiklong pakaliwasan na dahilan ng kanyang pagkatumba. Itinakda ng LTO ang hearing bukas, March 16, kung saan pinagsusumite ng sunumpaang explanation ang mga ipinatawag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving, obstruction of traffic at iba pang violation. Mega Balita Linggo. Dumako naman po tayo sa Malabon. Nasunog ang isang yate habang tinetesting para sana ibenta sa bahagi ng Malabon River kahapon ng umaga. Kwento ng caretaker, minamaniobra nila ng may-ari ang sasakyan nang maglihab ito sa barangay Dampalit. Na-rescue naman ang mga kalapit na bangka ang sakay ng yate, kabilang na ang dapat sana'y bibili nito. Nabatid na kare-repair lang ng yate pero tuluyan ding nasunog ng mabuo. Mega Balita Linggo. Sa Caloocan naman, isang babae ang sugatan habang isang menor de edad naman ang nahihirapan sa paghinga sa sunog sa Barangay 14, Caloocan City. Sa report ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang 7:00 ng umaga kahapon at iniakyat sa unang alarma. Tuluyan itong nakontrol 7:40 na ng umaga bago na apula pasado 8:00. Kwento ng saksi na sugatan ang 28 years old na babae nang tumalon mula sa ikalawang palapag ng bahay kung saan nagsimula ang apoy. Nasa 15 katao naman ang naapektuhan ng sunog na residential building. Mega Balita Linggo. Sugatan naman po ang mag-asawa habang nakasakay sa motorsiklo matapos madula sa kalsada dahil sa oil spill ng crane truck sa Navotas City. Ayon sa opisyal ng barangay NBBS Kaunlaran, kumalat ang langis ng isang crane truck habang paakyat sa construction site mula po sa Bonita Street palabas ng C3 Road. Agad namang rumisponde ang mga manggagawa ng truck at nagpadala ng personnel upang linisin ang nasabing oil spill. Mega Balita Linggo. Tayo po muna yung maghanap buhay ang ating oras. 10 minuto na lang po bago mag 7:00 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. RH. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. 6 na minuto na lang po bago mag alas 7 ng umaga, maglalaan ang pamahalaang lungsod ng Quezon City ng in-city housing para sa mga nasunugan sa Nia Road noong March 6. Pangako ni Mayor Joy Belmonte, prioridad sa pabahay ang mga apektadong residenteng nananatili ngayon sa 7 evacuation center. Kinausap na ng alkalde ang Department of Human Settlements and Urban Development, maging ang National Housing Authority para sa proyekto. Target mailunsad ang mga inisyal na unit sa pagtatapos ng 2027. Pero habang wala pa, mamimigay umano ng housing subsidy ang QCLGU sa mga benepisyaryo nito. Mega Balita Linggo. Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang shipping line sa Zamboanga dahil sa hindi umano makatarungang taas pasahe. Iniutos ni Transportation Secretary Banoy Lopez ang pag-issue ng show cause order sa shipping line matapos umanong tumaas ang kanilang pamasahe ng 140%. Paliwanag ni Lopez, hindi dahilan ang pagiging deregulated
ng mga shipping line para itaas sa hindi makatwirang presyo ang pamasahe. Babala ng kalihim kapag lumabag ang mga shipping line sa kautusan ng DOTR at Marina at lumagpas sa 20% ang fare increase ng shipping vessels, papatawan nito ng kaukulang parusa. Mega Balita Linggo. Hinimok ng Council of the Laity of the Philippines ang mga Katolikong mananampalataya na makibahagi sa penitential walk sa Intramuros sa March 20 bilang paghahanda sa Holy Week. Ayon sa grupo, layunin ng aktibidad na ipanalangin ang mga hindi pa isinisilang na sanggol, mga mahihina at ang mga taong nasasagasaan ang dignidad pati na rin ang kapakanan ng ating bansa. Magsisimula ang penitential walk alas 4:30 ng hapon sa Baluarte, Plano, Luneta de Santa Isabel. At magtatapos naman po ito sa isang misa at inspirational talk sa Manila Cathedral. Mega Balita Linggo. Apat na minuto na lang po bago mag-alas 7 ng umaga. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa atin dyan. Sabi po dito ni Sir John Joe Lipata, batiin naman daw natin ng birthday. Happy birthday! Happy 18th birthday ang kanyang anak na si Carey Angelos Lipata. 18th birthday! Happy birthday po! Sila po ay taga Northern Samar. Siyempre magandang umaga din po kay Sir Willie Relador. Advance happy birthday din daw kay Cora Caburao. Happy birthday po sa mga nag-birthday. Magdidiwang pa lang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Marso. At syempre magandang umaga din sa aking nanay na nakikinig at nanonood dyan sa Bicol, sa Sorsogon. Good morning, Mama Gina. Nagkape na ba kayo? Aba, ito'y kakatapos lang. Kakauwi lang siguro nito galing simbahan. At syempre magandang umaga din kay Sir Rafael Mga Liyag Jr. watching from Pangasinan. Good morning din po kay Sir Antonio Carrasco. At kay Sir Teofilo. Good morning daw from the home of Giant Lanterns. Good morning po, good morning. At kay Sir Bentong, magandang umaga. Mega Balita Linggo. Aba, sa mga nakikinig at nanonood po dyan, ano po ba ang masasabi nyo ngayon? Na parang unti-unti na nagsisitaasan ang presyo. Yung nga pong binabanggit natin kanina na kapit-kapit lang. Aba, pinapanalangin natin na sana matapos na ang ganitong krisis na ating nararanasan sa ating bansa. Yan, pwede po kayong mag-text sa aming text line. Babasahin po namin yan. Ang aming pong text line na 0919-282-6485. Kamusta po kayo dyan sa loob at labas ng Pilipinas? Sa mga kababayan nating nasa abroad, good morning, good evening, and good afternoon. Yan, pwede din po kayong mag-chat o mag-comment sa aming Facebook at YouTube Live, DZRH News. Sa mga naghahanap po kay RH5 Val Gonzalez, wag po kayong mag-alala dahil babalik ang ating Ace Reporter. Abangan niyo po siya sa susunod na linggo. At dito na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan. Sa pangalan pa rin po ni RH5 Val Gonzalez, ako po inyong nakasama, Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, eksakto alas 7 ng umaga. Susunod na po, Maynila, ito ang Pilipinas.